Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalalapit na ang ating hinihintay, ang buwan ng Ramadan, na kung saan ay ang higit na mainam sa ating pagsalubong sa pagdating ng buwan na ito ay ang tinatawag na mapayapang mga dibdib, dalisay na mga puso, malinis na pagkatao o malinis na kaluluwa, at hindi natin makukuha ang kalinisan, kadalisayan ng ating puso o ng ating sarili, mga kapatid, kung hindi natin isa sa buhay ang ating pagiging Muslim, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng mga kautusan mula sa banal na Quran at mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin ang naisalaysay ni Abdullah bin Amr, si Abdullah bin Amr, kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mayroong nagsabi o mayroong nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, alin sa mga tao ang higit na mainam? Minsan ay marami tayong makikita, marami tayong maririnig o naririnig na alin sa Islam ang pinakamainam. Pero ito, alin sa mga tao ang higit na mainam o pinakamainam? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sino sa mga tao, sino sa kanila ang pinakamainam? Afdal, pinakamainam. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim, bilang isang mananampalataya, ang hahanapin natin, ang sisikapin natin na makuha ay yung pinakamainam. Kapag tayo ay nangarap, ay pangarapin natin yung pinakamataas. Kasi yan ang itinuro sa ating pananampalatayang Islam. Sa pagdua natin, pag tayo ay nagdua ng paraiso, ng Jannah, hihilingin natin yung pinakamataas, Firdausil A'la, yung pinakamataas na antas ng ibig sabihin ng paraiso. Kaya, sino sa mga tao ang pinakamainam? Kala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Ang lahat ng makhmumil qalb. Anong ibig sabihin ng makhmumil qalb? Yung malinis ang puso na walang anumang masamang pag-ugali. Kullu makhmumil qalb, lahat ng mayroong malinis ang puso, walang masamang pag-ugali, saduqil lisan. Ang saduqil lisan ay tapat ang dila. Kapag siya ay nagsalita, nasa katapatan o totoo ang kanyang sinasabi. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto maunawaan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi nila, qalu saduqul lisani na'rifuhu. Ang tapat na salita o ang mayroong tapat na salita o ang mayroong tapat na dila, katapatan,
katotohanan kapag nagsalita ay alam namin ito. Alam namin. Fama mahmumul qalb. Pero ano ang ibig sabihin ng mahmumul qalb? Yung may malinis na puso. Walang masamang pagugali. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaka-importante mga kapatid sa mga araw na ito na dapat ay isabuhay natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyun naqi. Huwa at-taqiyyun naqi. Sabi ni Propeta Muhammad, yung taqi, naqi. Anong ibig sabihin ng taqi, naqi? Ang taqi ay banal o mayroong pagkatakot. Ang naqi ay dalisay na walang kahit anong halong mansa o kaya ay marumi o kaya ay masama. Huwa taqiyun naqi. Ito ay ang taqi, ang banal at ang dalisay. O ang banal o pagkatakot at dalisay. Dinagdagan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Para maunawaan natin mabuti ano itong ibig sabihin ng taqiyun naqi. La isma fihi, walang halong kasalanan. Ibig sabihin ay hindi kailanman gumagawa ng anumang kasalanan o anumang labag sa pananampalatayang Islam. La isma fihi, wala baghya, at walang halong hindi makatarungan. Ibig sabihin ay hindi gumagawa ng anumang gawain na kawalang katarungan. Kasi ang kanyang mga ginagawa ay lahat ay makatarungan. Wala ghil, at walang halong hinanakit. Ibig sabihin ay hindi maghahangad ng masama sa kanyang kapwa. Hindi maghahangad ng masama sa kanyang kapwa. Wala hasad at walang halong inggit. Walang halong inggit. Ibig sabihin ay hindi naiinggit sa kanyang kapwa. Kung mayroong maajib ang kanyang kapwa o mayroong makita sa kanyang kapwa na anumang bagay na biyaya sa kanya ng Allah, dapat ay masaya siya. Walang halong inggit, hindi may inggit sa kanyang kapwa, at hindi mag-iisip ng anumang ibig sabihin na magiging dahilan na para mawala yung biyaya sa kanyang kapwa, na yun ang dahilan ng kanyang kinaiinggitan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Tandaan natin ang termo na ito, huwa taqiyun naqi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung taqi, banal, may pagkatakot, naqi, na ibig sabihin ay dalisay o kaya ay malinis. Taqiyun naqi. Kaya sikapin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging dalisay, maging malinis ang ating puso mga kapatid na nananampalataya sa Allah. At dahil dito ay ito yung dapat na sinisikap ng bawat Muslim. Dapat ay magpapaligsahan ang bawat Muslim sa kung paano nila makuha umarating itong tinatawag na taqiyun naqi. Banal at dalisay. Banal, may pagkatakot at dalisay. Malinis. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah at kabilang ito sa kung saan ay dahilan upang makapasok sa paraiso. Na makikita natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa ating pamumuhay dito sa mundo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kahit gaano kadami ang ating mga kayamanan o ating mga ari-arian, ating mga iniipon mula sa ating mga trabaho, sa ating sahod,
o sa ating business, kahit gaano kadami ang ating mga anak, mga pamilya. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Sa araw na yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yaon, pagdating ng araw na yaon, la yanfa'u malu wala banun. Hindi makakapakinabang, wala nang pakinabang ang kayamanan, salapi, ari-arian, wala banun, at ang mga anak, mga angkan, hindi na makakapakinabang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kahit gaano kadaming salapi, kahit gaano kadaming mga anak ko, ano mang mga natapos nito, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maliban na lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa sino mang darating doon sa Allah, sino mang darating doon sa Allah, biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim, na may daladala siyang mapayapa, dalisay, malinis na puso. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ay nakakapag-isip tayo, minsan ng hindi maganda, o kaya ay nakakapagplano ng hindi maganda. Alisin natin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin, alinisin natin ang ating puso, lalong-lalo na sa mga araw na ito na kung saan ay nalalapit na ang ibig sabihin ng buwan ng Ramadan. At ngayon pa lang mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay umpisahan na natin na kung saan paano natin ma-achieve, paano natin marating, maabot ang sinabi ng propeta na huwat taqiyun naqi. Taqiyun naqi, banal at dalisay, o kaya ay banal, may pagkatakot, at dalisay, o kaya ay malinis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.